patuloy na sa pagbabasa ng kanyang salita. Hiniling ko na ikilingin ng maigi, mga kapatid, ang inyong pakikinig sa umagang ito dahil ang mensaheng ito'y papatungkol, mga kapatid, sa mga bahagi ng ating buhay. At kung mapapansin ninyo, pangatlong linggo na ito, mga kapatid, na ang preaching ng inyong pong lingkod ay nasa practical, mga kapatid. Hallelujah. Mamaya explain ko yan, mga kapatid. So dito po sa Book of Psalms, chapter 78, verses 1 to 8. Amen. Sa aklat po ng awit, chapter 78, verses 1 to 8, ganito po ang pagkasabi. Makinig kayo, o bayan ko, sa aking kautusan. Ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. 2. Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga. Ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una. 3. Naming narinig at naalaman at sinaysay sa amin ng aming mga magulang na hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak na isasaysay sa saling lahi darating ang mga papuri sa Panginoon at kanyang kalakasan at ang kanyang kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa. 5. Sapagkat siya'y nagtatag ng patotoo kay Jacob at nagtakda ng kautusan sa Israel na kanyang iniutos sa aming mga magulang na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak. 6. Upang maalaman ng lahing darating sa makatuwid bagay ng mga anak na ipapanganak na siyang magsisibangon at magsasaysay ng kanilang mga anak. 7. Upang wag nilang mailagak ang kanilang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. So merong dalawa, isinaysay yung mga bagay. Ito ay pumapatungkol sa mga Israelita, mga kapatid, dun sa mga nangyari dun sa Egypt, sa wilderness hanggang dun sa Kanaan. Nang sabi ay upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ng kanyang mga utos. 8. At huwag maging gaya ng kanilang mga magulang na may matigas na ulo at mapaghimagsik na lahi. Isang lahing hindi naglagay sa matuwid na kanilang puso at kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. Sa pang scripture, 1 John chapter 2 verse 15, babalikan natin to. 1 John chapter 2 verse 15 to 17, sabi dyan, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kundi, kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ay masasamang pita ng laman, mga masamang pita ng mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas. Kaya, sabi dito, ang masamang pitang yaon ay kasama ding lilipas. Datapwat, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Isa pang scripture, huli mga kapatid. Proverbs chapter 4, verse 23. Sabi dito, keep thy heart with all diligence, for all of it are the issues of life. Sabi dito, ingatan mong iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen. Tayo po'y mananalangin sa ating Panginoon. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na may-ari sa aming buhay. Muli, Lord, maraming salamat sa pribilehiyong ito, Panginoon, sa hininga, sa buhay, sa kalakasan na pinagkakaloob mo upang kami muli makatayo, Panginoon, ng ganang biyaya, sa ganang biyaya mo, Lord, dahil kung kami lamang ay marami kaming dinaramdam, Panginoon, sa aming katawan, sa aming puso, marahil sa aming spirito. Lord, nalalaman mo, Lord, ang laman ng aming puso sa umagang ito. Wala pong natatago sa iyo, Ama. Kaya dalangin ko po, Panginoon, kung meron mang kabigatan sa aming puso, anumang bagay, Lord, na nagpapabagal sa amin upang magtumulin, Panginoon, sa iyong pagtawag sa iyong mga salita ay, Lord, hawiin mo po ito, O Diyos, at bigyan mo kami, Lord, ng bukas na puso upang tanggapin ang iyong pangangaral, ang iyong mga salita
Nang sa ganun, Panginoon, ay tumibay kami sa pananampalataya, magkaroon kami ng karunungan sa iyong salita, at nang sa ganun, Lord, ang aming buhay, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa iyo, na maging sa mga pakikibakay. Alam namin, Panginoon, kung paano po makibaka. We pray na ano man ang aming mga pangangailangan sa umagang ito, natural man o spiritual o Diyos, ay mailapag namin ito, Panginoon, sa iyong paanan. At ikaw, Panginoon, ang tumugon at umabot, Panginoon, sa iyong mga anak. Pray, ang mga salita na ito, ibasbasan mo, pagpalain mo, Lord, at kumilos ka sa pinaka-espesyal na paraan, Panginoon, upang ang bawat, Lord, bagay sa aming buhay, Panginoon, ay maituwid sa iyo, Panginoon, maging tama, dahil yan ang nais namin, Lord, ang maging tama kami, Panginoon, sa iyong mga mata at sa iyong presensya. We pray na samahan mo kami, na ipagkaloob mo ngayong Santong Espiritu, buksan ang aming mga mata, ang aming pag-iisip, ang aming mga tingin at aming puso, nang sa ganoon ng bawat salita, Panginoon, na magkaroon ng pananagaan ng Panginoon sa aming buhay. Tingnan mo kami, Lord, sa iyong banal na dugo, at kinukumit namin sa iyo po ang lahat. Hiniling namin na mga kagalingan, Panginoon, sa aming mga katawan, mga kahinaan, ay pagalingin mo rin, Lord, sa mga oras po na ito. Lord, kinukumit namin ang lahat sa iyo, O Diyos, sa iyong dakil at matamis na pangalan, aming Panginoon Jesus. Amen. Ay malaya na muli makaupo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. To God. At uso na naman ng trangkaso, sipon, bo. So, doble ingat tayo, mga kapatid. At ang panahon kasi paiba-iba, mga kapatid. Araw, sa umaga, pero sa hapon, uulan. So, hindi mo matansya kung ano yung temperatura. Tapos, sa pagod pa, mga kapatid. Kaya siguro, ako rin ay tinamaan. Nanibago rin siguro ako, mga kapatid, dahil straight 5 days yung pasok ko nito. Nakaraan 2 days lang. So, nabigla ata ako, mga kapatid, sa pagod dahil maraming mga member ang nakamiss sa akin. At ayaw nila magpa-receive ng mga transaction na hindi ako yung pagbibigyan. Kaya hinintay nila ako within 2 months. Sabi pa nung isa doon buti nandito ka na, sir. Tagal na kitang hinihintay. Sabi ko, kala ko nalipat ka na. Sabi ko, hindi, na-operahan ako kaya wala ako. So, salamat sa Panginoon sa kalakasang ginagawad niya. Kala ko talaga hindi ako makatayo ngayon. Pero salamat sa inspiration ng Lord. At nagbigay sa atin ng kalakasan. Sabi ko, hindi pwedeng kasakit ako. Hindi pwedeng alu-aluin ko tong karamdaman na to. Amen. Salamat sa Panginoon sa kalakasang ginagawad niya. Dahil kung wala ang Panginoon, mga kapatid, ay talagang manlumo talaga tayo sa bawat bahagi ng ating buhay. Sulirin man, karamdaman at lahat. Pero tapat ang Panginoon, mga kapatid, sa buhay ng mga mananampalataya. So, nice ko mangusap, mga kapatid, muli sa umagang ito, sa part 3. Marahil ito na ang huli. Mga kapatid, part 3 ng Pride of Life. At may subtitle po dito na Complexes and Issues of Life. Amen. So, kung mapapansin niyo, Pastor, parang medyo practical yung preaching mo for the past 3 weeks. Amen. Dahil naniniwala ko, mga kapatid, kilos yan ng Panginoon sa atin dahil gaya naman ang sinasabi ko sa inyo, hindi pwedeng maging extreme ang isang pastor sa isang bahagi lamang ng scripture. Diba? Ang sabi, ang scripture ng Diyos, mga kapatid, ay inspirado, mga kapatid, at ito'y ginagamit din naman, mga kapatid, at may kapakinabangan para sa doktrina, pagtuturo, pagsansala, at pagsaway sa ikatututo na nasa katuwiran. Diba? Hindi pwedeng puro doktrina na lang tayo dito. Diba? Hindi tinuro ang doktrina para lang, alam mo, maging magaling tayo sa lahat, maging maalaman tayo, kundi meron ding pagsansala o yung reproof na tinatawag. Pag-filter naman ay pagbabalanse ng mga bagay-bagay na naririnig natin. So, isa yun sa mga gampanin ng isang mga ngaral. Pangatlo, yung pagkukorek, pagtutuwid. Kasi yung isang mga ngaral na hindi na nagtutuwid, mga kapatid, delikado ang tupa niyan. Pangapat ay instruction. Mga kapatid, bakit instruction, Pastor? Kasi mga kapatid, maaari tayong magkaroon ng mga maling desisyon sa buhay na ito. Kaya sa pauna pa lamang, ang Panginoon ay nagbibigay ng paalala, instruction sa atin nang sa ganun ay maiwasan natin yung pagkakamali o pagkakahulog, mga kapatid, doon po sa sin, mga kapatid, o disbelief. Dahil ang sin naman talaga ay hindi po pagsampalataya sa ating Panginoon. So, marahil, bakit nandyan ang pagdudwell mo, Pastor, sa Pride of Life? Amen.
Because ito'y pagbabalanse din naman mga kapatid sa ating buhay dahil kailangan nating laging tingnan ng may pag-iimbentaryo ang buhay natin sa Panginoon. Kasi maaari sabihin natin, message believer tayo, sabihin natin, nakikita natin yung signs dun sa kapaligiran. Tapos sabihin natin, nakikita natin yung signs dun sa langit, yung blood moon, lahat. Pero yung huling kailangan nating tingnan yung ating sarili. Kasi kailangan maging handa tayo dahil yung mga signs ay nangyayari na, pero baka mamaya hindi tayo handa. Kaya nga pinadala ang mensahe mga kapatid para ihanda tayo sa ating Panginoon. Diba? Para tayo ay maging dalisay, karapat-dapat, isang nobya na inihahanda sa isang kasal mga kapatid dun sa bridegroom. Diba? Sabi ng scripture na mai-presente kayo kay Kristo na walang dungis, walang mancha o kulubot man, mga kapatid. Dahil yan ang desire ng isang pastor. So, balikan natin yung scripture mga kapatid, yung 8 dun sa Psalm 78 mga kapatid, sabi sa English, Amen, ay sabi dito, and might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation. So, itong scripture na ito mga kapatid ay pumapatungkol dun sa mga Israelites sa time ng kanilang Exodus journey mga kapatid, from Egypt to wilderness hanggang Canaan, na alam naman natin, lagi ko naman nababanggit sa inyo yan, na sila ay merong mga matitigas na spirito, mga matitigas na ulo at rebellious mga kapatid sa ating Panginoon. Ang term na ginagamit madalas mga kapatid nung time ng kanilang journey mga kapatid ay stiff neck. Diba pag stiff neck kasi hindi yan makalingon eh. Diba? Matigas eh. Diba? Kumbaga, pagka siguro tinatawag mga kapatid ay matigas yung leeg, hindi makalingon, hindi maka-response mga kapatid. So yun ang ibig sabihin po niyan. So sabi dito, ay a generation that is set not their heart aright and whose spirit was not steadfast with God. Amen. Hindi tapat sa Panginoon mga kapatid at lahi mga kapatid na hindi naglagay sa matuwid ng kanilang puso. Amen. So nangusap tayo mga kapatid for 2 weeks regarding sa pride of life. At nangusap tayo dyan sa spiritual pride at yung mga attributes niyan, in-expose natin. At tayo naman mangusap dun sa ilang pambahagi, yung tinatawag na complex. Amen. Kung may pagkakataon kayo mga kapatid, basahin nyo yan mga kapatid, yung type nyo yung mga complex. 35 yan, yung hint. So basahin nyo isa-isa. Yan ay bagay mga kapatid na tungkol sa mga issue natin sa ating buhay. Sa ating sarili, marahil tungkol sa relasyon, marahil tungkol sa mga bagay na past experiences natin o marahil yung ating mga wounded spirit. Amen. Kasi meron mga tao, kuminsan makita mo nakangiti sa lahat, pero pag na-discern mo, kasi as a pastor, na-discern mo yan, merong wounded spirit. So pag may wounded spirit at hindi na-i-deal, yung bagay na yun mga kapatid ay dadalhin na yun kahit pa naglilingkod pa pastor. Mamaya, babasahin ko mamaya yung testimony ng prophet. Kahit pa naglilingkod, ay dumadaan sa ganyan, yung complexes na tinatawag. Complex. Pastor, ang ibig sabihin po ng complex, simayin natin mga kapatid. Sabi dito, complex ay, ito po ay sa Tagalog ay masamang pagkilala o masamang palagay. O yung tinatawag mga kapatid sa mababaw na terminology ay salimuot. Mama, di ba, tayo, pag dumaraan tayo, sabi natin, napakamasalimuot ba ng dinaanan ko. Parang ito'y hindi maganda, hindi katanggap-tanggap sa atin o marahil mapait para sa atin. Diba? At meron tayong mga experience ang dinadaanan na kuminsan ay nagbibigay sa atin ng complex. Ano yung example niyan, pastor? For example, nakatira ka sa isang bahay, tapos yung kapitbahay mo sigaw ng sigaw. Hindi mo alam anong problema niya, pero sigaw siya ng sigaw. Yung complex na nagagawa nung kanyang ginagawa ay ninenervyos ka tuloy. So, ganun yung mga kapatid, ibig sabihin ng complex. Marahil merong pag-uugali, kilos ang tao na hindi man niya direkta, mga kapatid, na ini-influensyahan ka. Pero dahil narinig mo, mga kapatid, ay nagsimula kang makaramdam ng isang bagay na hindi komportable sa'yo. Diba? Isang complex, mga kapatid, na ayaw natin yan. Pero kuminsan, kumakapit sa spirito natin dahil nga meron tayong experience na dinaanan. Sabi pa dito, ano pa daw yung complex mga kapatid? Sabi dito, if someone has a complex about something, kung meron daw isang tao na merong salimuot patungkol sa isang bagay, ay sila'y
maaring magkaroon ng mental o emosyonal na problema patungkol sa bagay na yun. Diba? Sabi ko nga, yung nakarinig ka ng sigaw, na-nervous ka. So, sa labas, pag nasa jeep ka, o kaya nasa opisina ka, o kaya nasa school ka, pag nakarinig ka ulit ng sumigaw, nervous ka ulit. So, meron ng epekto sa iyo yun, mentally and emotionally, mga kapatid. Sabi ito, and often because of unpleasant experience in the past. Dahil nga dun sa hindi magandang experience na dinaanan natin. So sabi pa dito, himayin lang natin ng kaunti, sabi pa, ay yung complex daw ay, ito rin ay psychological pressure. Diba? Sabi, ang age na ito ay puno ng pressure. Diba? Sabi ay psychological pressure to someone by showing your bad mood and by giving such remark as you are insulting or passing a gesture which confuse a person and hit him and her psychologically. Sabi niya ay yung complex din daw ay psychological pressure din yan sa'yo na maaring pinapakita ng isang taong bad mood o nagbibigay ng mga pananalita na maaring ito'y insulto o kaya isang pagkilos na nagbibigay ng kalituhan dun sa tao at ito'y tumatama sa kanya psychologically. Ano example niyan, Pastor? Mananampalataya kayo pareho. Tapos ansaya nyo. Tapos biglang yung isang kasama mo na yun, biglang tumahimik. So, iniisip mo tuloy, anong problema niya? Parang tinatansya mo tuloy siya na parang naglalakad ka sa mga karayom dahil hindi mo alam anong problema niya. So, parang ganun yan, complex, nagbibigay ng kalituhan sa atin. Diba? Minsan isipin natin, okay naman yan na, siguro masama, alam sa akin ito. Maling palagay, complex, mga kapatid. Sabi pa dito, it means providing a trigger that affects you or usually personal aspect of your life. Maaring kilos, pananalita na marahil nakakapag-trigger sa'yo dun sa isang bagay na yon. At kapag ka nabanggit yun, mga kapatid, ay parang nanliliit ka. Meron kang hindi nararamdaman na tama sa sarili mo. Na example naman yan na, kumari, sinabi sa'yo ng ibang tao na, sabi nga, example dito ay, lagi sinasabi sa'yo na hindi ka maganda, pangit ka. So magkikreate ka ng complex sa sarili mo na kahit na may kagandahan sa'yo ay hindi ka na makakakita ng kagandahan sa sarili mo. Complex yun eh. Diba? Dahil yun yung pinifeed sa'yo ng tao, mga kapatid, ay hindi mo man gusto yung naririnig mo, pero dahil yun at yun ang laging naririnig mo, mga kapatid, ay para bang nagiging totoo na sa'yo. Diba? Napaka-unrealistic ng complex, mga kapatid. Pero dahil nga, yan yung lagi mo naririnig, laging naririnig sa ibang tao, kapag pinag-uusapan na yung kagandahan, imbis na parang ma-excite ka, para mas ma-improve mo ang sarili mo, na-upset ka. Kasi kagandahan yung pinag-uusapan, ako hindi kagandahan, Pastor. Kaya parang ayoko pag-usapan yung Pastor. May complex doon sa puso. Mga kapatid. So sabi pa dito, complex daw ay pagdudulot sa isang tao, mga kapatid, ng complex ay tumutukoy sa pagkakaroon ng kababaan sa sarili at iba pang tuloy-tuloy na negatibong damdamin tungkol sa kanilang sarili. Diba? Kasi pwedeng tao ang magdulot niyan sa iyo, mga kapatid, na magkaroon ka ng inferiority complex. Ano po yung inferiority complex, Pastor? Sabi dito, inferiority complex dahil tayo, mga kapatid, ay merong spirito at yung spirito ko minsan wounded din, nasusugatan yan. Kapag hindi na-treat ng tama, mga kapatid, dadalhin na yan mula pagkabata hanggang paglaki niya, mga kapatid. Sabi dito, inferiority complex is unrealistic feeling of general inadequacy caused by actual or supposed inferiority. Sabi doon ay inferiority complex ay hindi realistic, hindi makatotohanang damdamin sa kabuang parang hindi ka sapat. Diba? Parang yung pagkakataon, isip natin, hindi ako magaling kasi, Pastor. Hindi kasi ako, parang hindi ako sapat. Parang hindi ako, parang, yung word pa nga, parang mangmang ako, Pastor. So, yan yung inferiority complex. Lagi mong titingnan ng mababa ang sarili mo. Diba? Pastor, diba sinasabi mo, dapat humble lang. Magkaiba yung humble, dun sa talagang minamalit mo yung sarili mo. Ang humble is knowing your position, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. But inferiority, mga kapatid, ibig sabihin, tinitingnan mo ng mas mababa dahil tinitingnan mo yung kulang sa'yo at tinitingnan mo yung iba, nagkakaroon ka tuloy ng insecurity. Ano yung insecurity, Pastor?
hindi ka secure, hindi ka panatag, wala kang confidence, mga kapatid. Dahil meron ka mga naririnig na bagay, mga kapatid, na nagtitrigger sa'yo. Sabi pa dito, ito ay pamamaraan ng pagtatanim ng ideya o damdamin sa isip ng tao na nagpapadama sa kanila na sila ay hindi sapat, merong mga depekto sa kanila, walang security sa kanila, mga kapatid, walang kapanatagan, nagiging insecure sila tungkol sa isang partikular na aspeto ng kanilang sarili. Iminumungkahi ng termino na ang taong nagdudulot, yung taong nagbibigay ng influence ng complex, ay marahil daw ay sinasadya ito. Bakit sinasadya, Pastor? Kasi kadalasan, yung mga tao na mataas ang tingin sa sarili, mga kapatid, ay nagpapaibabaw sa ibang tao. Sa pagnanais na igiit yung kanilang, yung pride, mga kapatid. Ito ay isang psikolohikal na pangyayari kung saan ang pag-uugali o ang pag-uugali ng isang tao ay nagiging sanhi sa iba pang tao na magkaroon ng hindi malusog na pagkaabala. Yung malusog kasi na pagkaabala, yung meron ka mga ginagawa. Pero pagka unhealthy na, mga kapatid, ibig sabihin, nagiging ligalig na po ito. Diba? Pagka maligalig, negative na po yun. At sabi pa dito, o kaya ay magkaroon sila ng pananatili na lang sa kanilang mga kapintasan o kakulangan. Dahil nga, maliit na yung tingin nila sa kanilang sarili, in-inject na dun sa tao, mga kapatid, ay hindi ka kagandahan. Inisip niya lagi, hindi ako kagandahan. Kahit na merong kagandahan sa kanya. So, yan po yung tinatawag, mga kapatid, na complex, mga kapatid. At kung nagbabasa tayo ng mensahe, mga kapatid, ang propeta ay nagsabi na ang complex, mga kapatid, ay nanggaling din yan, mga kapatid, dun po sa pride. Kaya nga pride of life pa rin, mga kapatid. Yung pong ating team ng pangangaral. At ang prophet, mga kapatid, ay nagbigay ng ilang mga bagay, mga kapatid, patungkol sa bagay na ito, na sabi ko last time, di ba? Sabi doon sa message ng I stand at the door and knock, sabi niya, meron pang maliit na pinto na tinatawag ay pride. Sabi niya, oh, what a horrible little black devils, o mga maliliit na diablo na nakatusok sa puso ng isang taong ma-pride daw, mga kapatid, na nag-iisip na siya'y mabuti o higit isa sa iba. Nang sabihin niya, well, hindi ko dadalhin ang mga anak ko dyan, hindi sila nagdadamit ng tama, ang mga people, mga tao dyan, ay hindi ko katulad. Diba? Alam mo, sa mga mananampalataya, mga kapatid, pag tayo nasa loob na ng iglesia, pantay-pantay tayo sa ating Panginoon. Diba? Hindi pinag-uusapan dito kung sino yung malaki sahod, kung sino yung mayaman, sino yung mahirap. Hindi, pantay-pantay tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya sa loob ng iglesia, walang pride dyan, mga kapatid. Kaya mong maging ikaw, mga kapatid, kung sino ka talaga. Diba? Amen. Sabi niya pa, if Christ is the Lord in your heart, we're all one class because of one Spirit. Diba? Kung si Kristo ay ang Panginoon sa iyong puso, ay nandiyan, mga kapatid, tayo ay isang klase lang ng tao sa pamamagitan ng isang spirito. Pagka tayo nabautismuhan sa iisang katawan. We are all baptized into one body. That's the mystical body of Jesus Christ, which is the bride of Christ, mga kapatid. Sabi niya, pride feels just a little complex you have. So sinabi niya, yung complex pala, mga kapatid, kuminsan ay nanggagaling sa pride. So himayin natin. Sabi niya, you don't want Jesus to touch you that. Yung mga tao, ayaw niyang gagalawin yung bahagi niya ng buhay niya. So sabi ko sa inyo dito, pagka ang Panginoon ay pinapasok natin sa ating puso, kahit anong pinto ng puso natin, mga kapatid, hahayaan natin ang Panginoon ay buksan yun. Galawin ng anuman doon, ilipat yung mga gamit, linisin o alisin yung mga bagay na hindi karapat-dapat. Kasi yung mga tao, mga kapatid, na hanggang Savior lang ang tingin nila sa ating Panginoon, pero nakakalungkot, hindi lahat ay ang turing sa Panginoon ay Lord. Kasi pag sinabi mong Lord, talagang kung anong sabihin ng Panginoon, susundin mo. Kasi yung mga Israelita, mga kapatid, naglagay siya ng propeta, naglagay siya ng salita, pero hindi nila sinusunod ang pamantayan ng ating Panginoon. Kasi may mga tao, mga kapatid, kuminsan, parang kala mo Ninive. Ano yung Ninive, Pastor? Di ba muntik ng hatulan ng Panginoon yan? Kung di niya dalhin si Jonah, mga kapatid, para panumbalikin sila, mga kapatid, ubos sila dun. Nang sabi, ang Ninive daw ay ang mga tao, mga kapatid, na nagkasala, na sa halos laki ng kanilang pagkakamali, mga kapatid, ay hindi na nila ma-differentiate, hindi na nila malaman kung ano ang kaliwa sa kanan. Diba?
Para hindi mo malaman ang kaliwa sa kanan, minsan makakalimutin ka lang eh. Diba, pag nasa taxi ka, tapos tinuturo mo dun sa driver, minsan sabi ko, kanan po, kaliwa pala. Nagalit yung driver. Sabi niya, di mo alam kaliwa tsaka di mo alam kung kaliwa tsaka kanan. Okay, pasensya na po. Medyo nakakalimutan natin. Pero sabi, ang Ninive, hindi nila alam yung kaliwa tsaka kanan. Kahit siguro 5 seconds, pwede mong alalahanin eh. Left and right. Maalala mo eh. Pero may mga tao, kung minsan mga kapatid, merong spiritual na amnesia. Kaya nga may pangangaral. Kaya may pagtuturo, mga kapatid, para ibalik tayo sa tama nating kaisipan, magkaroon ng pagsansala, reproof, mga kapatid, sa buhay natin, upang, mga kapatid, makalakad tayo ng tuwid sa ating Panginoon. Kasi minsan, mga kapatid, nagkakamali talaga tayo. Nakakalimot talaga tayo sa mga bagay na dapat nating gawin. Yung ating mga spiritual, mga kapatid, na obligasyon sa ating Panginoon. Kung minsan, yung ating marapat na damdamin para sa Panginoon, hindi rin natin nabibigay. Diba? Kung minsan mag-e-expect ka ng isang bagay sa isang gawain na ikaw mismo, hindi mo ibinibigay din yung puso mo sa gawain. Kaya nag-preach ako, mga kapatid, doon kila Pastor Monsanto last time. Sabi ko, ang revival, wag niyong hanapin sa pastor. Ang revival, wag yung hanapin sa church. Yes. Ang revival, mag-i-start sa'yo. Tama. Dahil ikaw ay may sariling pakipagdil sa ating Panginoon eh. Yes. Mga kapatid, may isipin, hindi na ako mag-church kasi wala na revival eh. Balikan mo kung ano yung mga pinagagawa mo ng mga nakaraang araw at nakaraang linggo. Kasi hindi ka pwedeng makaramdam ng ganyan, mga kapatid, kung yung mga gampanin mo sa ating Panginoon ay nagagawa mo din. Amen. Hallelujah. Glory to God. Sabi doon, oh, you don't want to touch that. Ayaw mong hawakan yan. Diba? May mga bagay sa buhay natin dati parang ayaw pa natin isuko sa ating Panginoon. Yung pintuan kasi ng pride yun. Kasi pag may pride ang tao, mga kapatid, meron laging sinasaligan yan. Tama. Diba? Ang Laodicea, mga kapatid, sabi doon, iniisip nila mayaman, nasa kanila ang lahat, walang kailangan, pero hindi nila alam sila'y hubad, mga kapatid, maralita, mga kapatid. Hindi nila alam yung kanilang kalagayan kasi nga may pride eh. Nainiisip nila, hindi, mayaman kami sa material eh. Kaya mahirap, mga kapatid, ibahagi ang ebanghelyo sa mga mayaman kasi puno sila eh. Yes. Tama. Pero mga kapatid, pag nasa banig ng karamdaman yan, tapos ubus na ang pera, mga kapatid, sa katatawag sa Diyos. Kaya sabi, nung malakas pa, disco-disco. Nung may sakit na, Diyos ko na daw. Diba? Kung kailan nahirapan na, saka lang tatawag sa Panginoon. Diba? Kaya minsan, mga kapatid, may mga tao, pag nandun na sa time na tatawid na sa kabilang buhay, nakakaramdam na ng panlalamig, pang-iinit, kasi tumatawid na sila dun sa dimension eh. Pag hindi nakatanggap sa ating Panginoon, nasa ano sila, parang nightmare. Diba? Sabi ko sa inyo dito, yung mga taong nasa 5th dimension, mga kapatid, ay para bang sila, mga kapatid, ay nasa pagitan ng gising at tulog. So, bangungot. Pag bangungot, mga kapatid, paulit-ulit yun eh. Parang hindi napuputol, mga kapatid, na horror. Yun ang pakiramdam ng taong hindi nakatanggap sa ating Panginoon. Kaya nga, alam mo, mga kapatid, merong quote din ng prophet. Dito kami na-puzzle eh, sa mga preacher. Sabi, meron daw isang street, mga kapatid, na merong sasakyan, tapos merong nabunggong lalaki doon, mga kapatid, at ito'y tumilapon daw, mga kapatid. Tapos, after siguro mga ilang years, meron na naman na aksidente doon, kapareho daw, mga kapatid, na nabunggo din. Pero hindi niya nakita, mga kapatid, kung nasaan yung katawan. So marahil, may tsansa na merong mga tao, mga kapatid, na talagang nandun sa nightmare dahil hindi pa nila alam na patay sila. Dahil nga pag times up ka na, hindi ka pwede umakyat doon kasi sinner ka eh. Na parang nandito sila, marahil, mga kapatid, may mga spirito na parang hindi pa nila siguro, hindi natin alam ha. Kasi prophet na nagsabi, mga kapatid, na merong ganong senaryo na ang sabi, yung ganyang senaryo, 10 years ago, ay meron lang ganyan nangyari, na nabangga na tapos hindi man lang nakita yung katawan. So ano yun? Isang kababalagan, isang bagay na hindi natin alam. Kaya nga, napakahirap pagka ang buhay natin, mga kapatid, ay hindi nakasentro sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Kaya nakakaawa, mga kapatid, para sa mga taong hindi pa rin tumatanggap sa ating Panginoon. Kaya nandun yung ating pananalangin, mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin at lahat. Kasi napakahirap, mga kapatid.
Kaya hindi natin mga kapatid, inaalis sa panalangin mga kapatid, kahit parang, wala nangyari pastor eh. Parang ilang years na eh. Pero mga kapatid, hanggang sa tugunin ng Panginoon, ipanalangin mo ng ipanalangin sa ating Panginoon. Hanggang tugunin ng ating Panginoon. Di ba sabi niya, ang Panginoon na nakakita sa ating mga panalangin at hipit? Kaya di ba pagka pinag-pray natin mga kapatid, mga pagkataon mga kapatid, gumagawa ng mirakulo ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Yes. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa mga bagay na yan. Sabi niya dito, oh, you don't want Jesus to touch that. Yung mga taong may pride mga kapatid sa kanilang puso because it would degrade their social standing in the community. Meron mga tao mga kapatid, ayaw magpa-identify as a Christian mga kapatid kasi maaari baka hindi na sila tanggapin ng ibang tao. Pero mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, kung tiyatanggi niyo ako, mga kapatid, ay itatanggi ko rin kayo sa Ama. Pagdating ng araw. Kaya hindi dapat tayo mahiya. Sabihin natin, believer tayo. Huwag tayo mahiya, mga kapatid. Dapat manindigan tayo na mananampalataya talaga tayo sa ating Panginoon. Sabi niya, mas mabuti pa na ma-degrade ko yung social standing ko sa community kesa burahin ng Diyos yung aking pangalan dun sa Lamb's Book of Life. Diba? Kesa alisin mga kapatid. Pero alam natin, pag nasa Lamb's Book of Life, hindi alisin ng Panginoon niya. Kasi yan yung mga pinili niya before the foundation of the world, mga kapatid. Nagaganap sa kanyang scripture kahit na ano pong mangyari, mga kapatid. Hallelujah. Yung mga complexes, mga kapatid, na nangyari sa atin, sabi ko kanina, yan yung mga bagay na marahil dulot ng mga experiences. Kaya mahalaga yung scripture na binasa ko kanina sa Proverbs, mga kapatid, chapter 4 to 23, na ingatan mo ang iyong puso sa buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Pero ang translation talaga niyan, pagkat lahat ng issue sa buhay, mga kapatid, ay dumadaan dyan. Diba? Lahat ay dito nang gagaling at dumadaloy, mga kapatid. At kahit pa pilitin mong itago, mga kapatid, ay ito'y ma-express. Diba taong galit? Kahit pilitin niyang hindi magalit, mga kapatid, talaga ma-express niyan. Diba? Makakapagsalita talaga siya ng hindi maganda. Kasi meron naging trigger, mga kapatid. Kaya maraming pagkakataon, mga kapatid, na ating siyasatin sa ating buhay, baka meron tayong excuse me, wounded spirit. Ano yung wounded spirit, pastor? Tayo ay lubhang nasugatan sa isang experience na hindi natin ina-expect sa buhay natin. May taong gumawa sa atin ng mali. Maring merong nagsabi sa atin ng hindi maganda, mga kapatid. At kuminsan magbibigay yun ng complex sa atin at iisipin natin na tayo ay mababa na yung ating value, mababa na yung ating sarili dahil kasi ganito yung in-inject nila sa akin, pastor eh. Kaya kahit mabuti na ang pakikitungo sa'yo ng ibang tao, naglalagay ka na tuloy ng barrier, mga kapatid, kasi meron ka ng trust issue. Diba? Di mo masisiminsan yung iba. Kasi marahil nasaktan sila, tapos pinagkatiwalaan nila yung pangalawa, nasaktan sila ulit, tapos pinagkatiwalaan nila yung bago, paulit-ulit yung cycle. Pero mga kapatid, kailangan mag-heal yung wounded spirit. Kasi yung complex na yan, mga kapatid, dadalhin yan, mga kapatid, hanggang sa kahit bata, meron yan. Nalala ko yung preaching ni Pastor Vernon. Kasi Pastor Vernon, may mga missionary works siya before sa Bible believers, mga kapatid. At dumating sa point na nag-send sila ng mga equipments, mga kapatid, sa iba't ibang lugar. So Luzon, Visayas, Mindanao, doon sa mga pastors, mga kapatid, mga equipments, mga books at lahat. Tapos, dumating sa point na dahil nga busy siya doon, mga kapatid, nagmi-ministry siya, ay dumating sa point na humaba yung kanyang araw doon sa pag-distribute at tumama doon sa birthday ng kanyang anak na 9 years old. Kasi ang cultural pala nila sa bahay, mga kapatid, pagka may birthday, hindi sila naghahanda ng bonggang-bongga, pero absent yung mga bata, tapos yung nanay magluluto, babanding lang sila doon. Kasi syempre bata pa eh. So ganun yung culture nila. So yung bata, dahil nga wala yung tatay niya doon sa araw ng birthday niya, nakita nung kuya niya na malungkot. So sabi nung kuya, malungkot yung kapatid. Sabi niya, sige magbihis ka, yung pang-alis, para maramdaman niya na birthday niya. Pero ang hinahanap niya, yung presensya ng tatay niya. So dumating yung punto, inabot siya ng gabi. Tapos sinalubong siya nung panganay na anak, sabi niya, pa, yung si malungkot.
So, ginawa ng tatay, dahil nga bata pa, inalo-alo niya, nilaro-laro niya. Noong una, hindi kumikibo daw eh. Tapos, nilalaro-laro niya mga kapatid. Hanggang sa, yun, nakangiti na lahat. Pero mga kapatid, hindi niya alam, dinala pala nung bata na yun mga kapatid, yung complex na yun sa puso niya, hanggang sa paglaki niya. Nang sabi niya, si tatay nung birthday ko, wala siya, so hindi pala ako mahalaga kay tatay. Kasi mga kapatid, ang bata, mga kapatid, from 1 to 15 mga kapatid, dapat tama ang pag-nurture natin dyan. Kasi dadalhin niya lahat ng pagtuturot, lahat ng bagay, kasi dapat lahat presente ka dun sa buhay niya. Yes. Yung mga tao, mga kapatid, na nagtatrabaho, may mga mayaman actually, minsan iniiwan lang sa yaya, iniiwan sa, wala yung affection ng mother o father. Kaya pag nung lumaki, tapos dumating na sa age of 16, wala ring affection dun sa magulang. Kasi hindi nakaramdam ng pag-aalaga. Kaya nahihirapan tuloy kumonekta yung magulang dun sa anak mga kapatid kasi nag-create ng complex dun sa puso ng bata. Kaya ang sabi ng scripture, train up a child the way he should go. Nang sa ganun, pag lumaki siya, hindi na mawawala sa kanya ito. Yes. Basahin natin mga kapatid, meron lang ako na isituro dito mga kapatid. Ephesians chapter 6. Chapter 6 verse 1. Chapter 6 verse 1, sabi dito, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang ninyo ang inyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Yan lang ang utos na may pangako. Ang sabi mga kapatid, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Paano pastor, na kapag ginanlong ko yung magulang ko, mahaba ang buhay ko? Kasi mga kapatid, ang blessing nasa magulang eh. Pagka kinasal ka nga, hihingi ka ng blessing sa magulang mo eh. Diba? Pangalawa, ang circumcision mga kapatid, kung ang anak mo ay babae, ang circumcision mga kapatid sa tatay, nandun yung blessing, yung covenant. Kaya nga hanggat nandun siya sa tahanan ng kanyang tatay na circumcised mga kapatid, nasa ilalim siya ng covenant. Ibig sabihin, pag-iingat ng Diyos, blessing ng Diyos. Pag lumabas siya dun para ikasalingin siya ng blessing mga kapatid, para siya makipag-isa na dun sa kanya pong nobyo, kanyang asawa. Pero ang sabi doon ay igalang. Ba't pastor hindi sinabing love? Kasi una, yung pag-ibig talaga dapat una sa Panginoon. Kahit nga sa asawa Panginoon pa rin dapat ang una kaysa asawa mo. Amen. Hallelujah. Ba't paggalang pastor? Kasi nga, yung pag-ibig sa Panginoon. Sabi doon ay, kung meron mang umiibig sa kanyang magulang, o sa kanyang anak, o sa kanyang kapatid, nang higit sa akin, ay hindi karapat-dapat na maglingkod sa akin. Kasi una ang Panginoon mga kapatid Sabi nga ni Kristo, hindi ako dumating dito na para sa kapayapaan. Dumating ako dito na may dalang tabak para saan? Pagkabahabahagi. Diyan ang sabi doon ay paghihiwalayin ko yung anak na lalaki dun sa tatay, anak na babae dun sa nanay, at yung manugang na babae dun sa binang babae. Mas may sabihin yung iba, tamo, scriptural pala, yung mga magbinan tsaka yung mga manugang na babae, hindi pala nagkakasundo. Hindi mga kapatid, pananampalataya ang tinutukoy doon. Yes. Na kailangan nilang mag-stand mga kapatid, na kahit pa against mga kapatid, yung mahal mo sa buhay sa pananampalataya mo, kailangan mo mag-decision mga kapatid sa pananampalataya mo, sumuko. Hallelujah. Kasi kung sino man ang hindi umiibig sa Panginoon mga kapatid, ng buong puso mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi pa rin tayo makakasunod. Kasi ang tunay na pag-ibig, sabi ng scripture, if you love me, keep my commandments. Mga kapatid. Hallelujah. Igalang, sabi sa scripture, mga kapatid. So, sabi, pastor, kasi naman po, sila tatay, sila nanay. Basahin natin ang buo. 4. Kayong mga ama ay huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Meron din ng mga magulang, mga kapatid sa libutan, kung palakihin nila yung kanilang anak mga kapatid ay puro pagalit, puro mali yung nakikita. Sa 10 tama na ginawa ng bata, nakita nila yung isa na maliit. Kaya kakasabi nila, di ba yung word excuse the word pero may mga magulang sabi, ang bobo-bobo mo, ang tanga mo. So yung bata, mga kapatid, bata pa siya, nagkakaroon ng complex sa puso niya.
Kasi sabihin niya, galing sa magulang ko yung ganong salita. Nahihiwa yung spirit ng mga kapatid at nagkakaroon ng complex at dadalhin yan hanggang pagtanda. Kaya nangyari mga kapatid, balik tayo dun sa kwento kanina, naging complex din sa bata ng pastor. At yung batang yun mga kapatid, nung lumaki, pumasok ng military. Tapos parang stubborn. Gumagawa ng isang bagay para mapansin siya ng mga magulang niya. Kaya one time, kinausap siya ni Pastor Bern, sabi niya, ano bang problema? Bakit din yung pag-uugali mo? Kaya nga mahalaga yung communication eh. Diba, alam mo, kaya itinatag din sa Pilipinas yung Family Day mga kapatid sa Lucky Me. Para magkaroon talaga mga kapatid ng yung sabay-sabay kumain mga kapatid ang isang pamilya. Kasi once na isang pamilya, isang mga sign, mga kapatid, nawik ang isang family mga kapatid, pag hindi na sabay-sabay kumakain. Kasi hindi na nag-uusap, hindi na nagkakaroon ng communication, hindi na nag-aabutan, hindi na nagagawang kamustahin ng isa't isa. Kaya sabi ko nung kinausap niya, nung hindi niya na matiis, sabi niya, kasi tayo, ganito dati, yung birthday ko, 9 years ago, wala ka eh. So doon niya na-realize, may pagkukulang pala siya doon. Kasi nag-create ng isang bagay sa kanya. Kaya sa atin mga kapatid, magiging maingat tayo dun sa ating kilos, sa ating gawa, sa ating mga gesture, sa ating sinasabi, kasi kuminsan na itatanim sa kanila yan. Kaya nga, hindi talaga rin madali magpalaki ng anak. Wala ka pang anak, pastor, pero parang hirap na hirap ka. Hindi kasi bilang tatay sa inyo sa spiritual mga kapatid, ay pareho yan sa natural. Di ba pag nangangaral ka sa salita ng Diyos, tapos yung ginagawa kabaliktaran, di ba nasasaktan ka bilang magulang? Pag nakikita mong tinuturuan mo sila, pero ayaw nilang sundin, meron silang matigas na leeg mga kapatid, nasasaktan ka. At ikaw mismo, nagkakaroon ka tuloy ng complex din sa puso mo. Sabihin mo, dami kong pagkukulang. Talagang siguro, mali rin siguro buhay ko, kaya hindi ko rin sila turuan ng tama. Nagkaroon ng complex din sa puso. Hallelujah. Pero sabi ng scripture mga kapatid, paano daw dapat turuan at hindi dapat ipamukay sa galit, kundi mga kapatid, turuan sila ng ayon sa saway at aral ng Panginoon. Amen. Kasi pagka-aral at saway ng ating Panginoon, imposibleng hindi po yan balanse. Amen. Kasi sa libutan, pagkagalit-galitan ka. Nagpasalamat na lang din ako sa Panginoon mga kapatid, dahil ako sagana kami sa bugbog. Bagay, scripture din naman eh, di ba? Spare a rod, you spoil a son. Kapag ka hindi ka namalo, palalakihin mong spoiled yung anak mo. Eh kami mga kapatid, sagana sa bugbog, nasako na ako, nabiti na ako pati warik. Diba? Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon, hindi nagkaroon ng sugat sa puso ko mga kapatid. Marahil siguro pinaghilom ng Panginoon. Kasi nung bata ako, naalala ko, sabi ko, paglaki ko, ako bubugbog sa iyo. Kasi may complex eh. Diba? Merong isang bagay siyang nadaanan mga kapatid na hindi niya gusto, pero nag-create ito ng bagay sa kanya wounded spirit. Kaya mga kapatid, kuminsan may kita kang tao, naglilingkod na sa Panginoon, pero hindi pa nakakaabot sa baptism of the Holy Ghost mga kapatid. Meron pa rin mga errors sa kanya. Meron pa rin siyang mga pag-uugali na hindi Kristiyano yung ganyang pag-uugali eh. Teka muna, hindi pa kasi bautismado ng Espiritu Santo. Kaya kailangan dumaan doon dahil ang proseso mga kapatid ng pagkasilang na mag-uli, bilang din sa tatlo. Di ba? Pagka isang babae, mga anak, una-muna puputok yung panubigan. Pangalawa, merong lalabas na dugo. Pangatlo mga kapatid, yung buhay, yung bata. Yun po ang pagkasilang na mag-uli. Dahil meron tayong 4 na proseso na matatawag nating mature ng isang Kristiyano. Una, justification. Justification, pag-aaring ganap, pananampalataya. Yung minsan yung iba humihinto dyan eh. Pastor, kasi nagkamali ako, discouraged na ako, hindi na ako karapat-dapat sa Panginoon. Hindi na ako papasa sa standard ng message. Faith pa lang meron ka eh. Justified ka pa lang sa pamamagitan ng salita at dugo ng Panginoon eh. Hindi pa tapos yung gawain ng Espiritu Santo, yung second work of grace na tinatawag na sanctification. Kasi kailangan mong umusad mga kapatid para ihanda ka ng Diyos at pabanalin ka mga kapatid, tanggalin yung mga desire na hindi karapat-dapat sa'yo nang sa ganun hilin ka ng Holy Ghost. Kaya nga may proseso. Kaya hilingin ng tao mga kapatid, Lord, justified na ba ako? Lord, sanctified na ba ako? Actually, malaki requirement sa atin ng Panginoon.
Amen. Kasi ang panahon ng justification, sanctification lumipas na. Ang baptism of the Holy Ghost, mga kapatid, kinlear lang ng prophet kung anong ibig sabihin. Pero ang pinakalayo ng mensahe o rurok ng mensahe ng propeta, mga kapatid, adoption. Ano po yung adoption, pastor? Sign of maturity. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin, baptize na ako ng Holy Ghost, pero baby ka pa rin. Mm-mm. Kasi yung bautismo, mga kapatid, paglublob. Lublob lang yung experience mo eh. Naisilang ka muli. Ibig sabihin, pag naisilang, nasa baby form ka pa lang. Kailangan ka pa rin kumain ng salita ng Panginoon, dumaan pa rin sa pagdalo sa gawain hanggang sa mag-mature ka, kilalanin ka ng Panginoon, i-place ka, mga kapatid, dun sa pagpupuk. Iba humingi ko sa baptism of the Holy Ghost. Porque naunawaan nilang mensahe, actually, mga kapatid, pwede mo maunawaan ang mensahe sa pamagitan ng natural na kaisipan eh. Mm-mm. Marami tayong kilalang ganyan. Pero pag sinilip mo na yung buhay, mga kapatid, hindi po talaga. Wala po doon. Kasi nire-require na ng Panginoon sa atin, mga kapatid, maturity. Amen. At hindi ka rin magiging mature kung emotionally immature ka din. Mm-mm. Diba sabi ko last time, yung pride. Yung pride kasi, mga kapatid, meron mga tao, hindi nila sinasabi ma-pride sila, pero easily, madali silang ma-offend. Mm-mm. Eh, ang Panginoong Kristo nga, mga kapatid, kinorek si John the Baptist. Eh. Sabi niya, blessed is he that is not offended in me. Mapalad ang taong hindi makasumpong ng katitisuran sa akin. Amen. Ano ba pwedeng katitisuran sa atin, pastor? Trials, persecution, mga experiences na ginawa sa atin ng ibang tao na hindi maganda. Pero mga kapatid, do not be offended. Amen. Amen. Kasi may ginagawa ang Panginoon sa atin. Amen. Tinatrabaho niya, mga kapatid, yung kaloob-looban sa atin, mga kapatid, nang sa ganun, maging sakdal tayo sa ating Panginoon. Amen. Sabi ko nga, kailangan maging handa na tayo. Diba? Sa pag-agaw. Hindi ito panahon, mga kapatid, para, alam mo yun, pabalik tayo. Parang, kung makikita mo, mga kapatid, yung dullness ng church ngayon. Hindi ako nagtuturo, mga kapatid. Pero karamihan ng church, ramdam na ramdam mo yung panlalamig, mga kapatid. Na tila ba parang wala nang mga kapatid init dun sa kanilang puso, kundi puros panlalamig, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga, alam mo, minsan nagulat ako dun sa isang church eh. Talagang may nakalagay, mga kapatid, na mga quote ng prophet regarding sa church order. Kasi siguro napuno na yung pastor. Sabi nga, alam mo kasi, pastor, ang gawain namin, start ganito. Minsan darating 2 oras. Nakalipas na yung 2 oras bago dumating. So sabi niya, pagka pupunta ng camp din, pastor, pasensya na kayo, yung mga kapatiran sa amin. Minsan, pangalawang preacher na bago dumating. Parang wala nang pagpapahalaga, mga kapatid, sa salita ng Panginoon. Wala nang pagpapahalaga din sa time, mga kapatid. Kaya nakakaawa, mga kapatid eh. Kaya nung na-invite kami, mga kapatid, last time, mga kapatid, doon, nung linggo, mga kapatid, nakapag-preach tayo doon, mga kapatid, medyo matigas ng kaunti. Hindi ko rin alam ba't ganun. Siguro pangangailangan nila yun, mga kapatid. Sabi ko, revival, hanap tayo ng hanap sa church, hanap tayo ng hanap sa pastor. Eh, ikaw mismo, hindi mo ginagawa yung sarili mong gampanin sa ating Panginoon. Amen. Kasi tuwi yan, mga kapatid eh. Hallelujah. Na ang Panginoon, mga kapatid, patuloy na kumikilos sa ating kalagitnaan, pero minsan tayo lang yung bulag na hindi nakikita, mga kapatid, yung pagkilos ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen. Kasi marahil, mga kapatid, merong bagay dun sa ating puso na kailangang i-deal, pero hindi natin dinidil. Isang complex, mga kapatid, na galing doon sa experiences natin na hindi natin nagawang tingnan ng malawak, di ba? Dapat sa atin, mas malawak na yung ating pangunawa, yung ating isip sa mga bagay. Di ba? Ang Panginoon, hilingin natin sa ating Panginoon, ibigay sa atin, mga kapatid, yung tamang kaunawaan. Meron pa, sabi niya, mga kapatid, sa message ng As the Eagle Spirit of Earnest, nung una nagtataka ang prophet, bakit merong mga taong pag nanalangin siya o prayer line, merong gumagaling, tsaka merong hindi. Merong sandat, medyo matagal na gumaling, tapos meron talagang hindi. Ang sabi niya dito, mga kapatid, there's something wrong somewhere. I think it is this. It's a complex that people build up, especially people who had been sick a while. Sabi niya, merong nabuong complex, marahil dun sa mga taong ito na may mga karamdaman, mga kapatid, na matagal nang merong karamdaman. Dahil sabi niya, ay huwag kayong tututol dito sa sasabihin ko. Ngunit ito ang katotohanan.
marahil lang isang bata, mga kapatid, na kapag ka inalo-alo mo, di ba, may mga matatanda, di ba? Sabihin, alam mo, yung anak mo, huwag mong masyadong karga-kargahin. Kasi masasanay yan na nagpapakarga sa'yo. Yun yung tinutukoy ng propeta. Nagbibuild siya ng complex na kada iyak niya, ang ina-expect niya, mga kapatid, aaluin mo siya. So, ang sabi dito, now, there is a time when a person gets sick, pagka isang tao daw ay nagkaroon ng sakit, they become self-pitied. Hindi ako minsabi, ang propeta. Kasi nagbibuild din, mga kapatid, yung kanilang experience na yun, mga kapatid, sa kanilang puso, na tinitingnan din nila ang sarili nila, mga kapatid, I'm such in a condition na ganito, hindi na ata ako gagaling. May nabibuild na complex, bawat experience. Pero dapat, mga kapatid, malinaw sa atin, kapag ka merong experience na napakahirap at napakapait para sa atin, tanungin agad natin ang ating Panginoon, Lord, ano pong mensahe niyo? Lord, ano pong itinuturo mo sa akin sa bagay na ito? Lord, bigyan mo ko ng wisdom na maunawaan kung ano dapat ang response ko. Kasi kung minsan inaalaw ng Lord yan para makita kung anong response natin. Pag lalong mahirap, mga kapatid, yung dinadaanan natin, mas lalo tayong lumuhod sa ating Panginoon. Ihiling natin, ituhod natin sa ating Panginoon yung kabigatan. Amen. Kasi kung minsan yun ang nais ng Diyos sa atin, makita yung sincerity sa ating puso. Amen. Hallelujah. Sabi lang, it builds a complex and you cannot do, sabi niya, it builds a complex yung ganyang bagay, mga kapatid. Kaya sabi niya, kung may ganyang complex, tapos yung tao na, mga kapatid, gustong gumaling, hindi ka makakalapit sa Diyos kasi walang mangyayari. Kailangan meron ko talagang pananampalataya, mga kapatid. Kahit sa mga bagay, mga kapatid, nakikita natin sa kapwa mananampalataya natin. Sabi ng propeta, sabi dito, kung nagnanais nga kayo na makalapit sa Diyos, wag na wag ninyong hahayaan na dumating sa inyo ang mapagmataas na spirito. Wag ninyong hahayaang makapasok ang masamang pag-iisip. Ano paman ang gawin ng sino man, kung sila man ay mali, wag na wag kayong bubuo ng salimuot laban sa tao na yun. Amen. Sabi, never build a complex dun sa taong yun. Sabi niya, sikaping maging kaluguran kayo at mabait. Alalahanin ninyo, inibig kayo ng Diyos kung kayo'y naroon pa sa kasalanan. At kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa inyo, iibigin at iibigin mo ang tao na yon kahit na siya pa'y nasa mali. Kita nyo, basta't ipanalangin nyo sila at mag-ibigang tunay sa isa't isa. Di ba? Kahit gano'n yung ginontang, ipanalangin mo talaga, mga kapatid. Amen. Kasi wala ka nang magagawa eh. Yung sabi doon, the greatest weapon that God put in the hands of man, bukod sa prayer, sabi doon, committal to God. I-commit mo lahat sa ating Panginoon. Dahil sabi niya, hindi makakalaban ang Diyos, hindi makakakilos ang Diyos, kung ikaw yung nakikilaban eh. Amen. Tama. Hallelujah. Quote yun ng prophet. Committal to God. God cannot fight back because you're fighting with yourself. Naikibaka ka sa sarili mo. Pero kung nais mo ang Diyos sa makibaka, mga kapatid, idalangin mo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo, sa Christian din, meron din tayong mga na-build na complex. Pwede natin aminin. Pag nakatalikod ka na lang, pastor, sa ako aminin. Diba? Kasi iba-iba tayo ng pinanggalingang buhay. Iba-iba ang pamaraan ng pagpapalaki sa atin ng mga magulang natin. Marahil meron tayong mga paniniwala na dala-dala pa rin natin ngayon na dapat hindi na natin dala kasi mananampalataya na tayo sa ating Panginoon. Amen. At kapag nananatili pa rin tayo ng hahawakan doon, mga kapatid, ang tawag doon pride. Kasi narito na ang pagtuturo ng Diyos sa atin, mga kapatid, para alisin yung mga complex na yun, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Naalala ko yung isang testimony, mga kapatid, ni Brother Branham. Patungkol dun sa dalawang mag-asawa na humingi ng payo sa kanya, mga kapatid. Kasi yung anak nila, mananampalataya ito, yung dalawang mag-asawa. Ang sabi pa nga ng prophet, filled of Holy Ghost, mga kapatid. Sabi niya, yung anak daw nilang na to, na lalaki, mga kapatid, ay merong kasintahan. At ang sabi dyan ay, tawag dito, ng propeta, basahin ko yung quote, mga kapatid. Para lang makita natin, para magkaroon ng pag-asa sa atin, di ba? Pastor, tagal ko ng complex to eh. Lilipod ako sa Panginoon, sinikap ko ng isuko sa ating Panginoon, pero ba't parang nandito pa rin? Parang hindi pa rin nawawala, Pastor. Ito ang kasagutan dyan, mga kapatid. Sabi niya dito, natin
ko lang yung quote. Paradox. Sabi niya dito, paragraph 17, Paradox, 1963, August 1. Sabi niya, unless that happens, you cannot be a Christian. Merong kailangan kasi experience na mangyari din sa atin. Kung paano ang isang complex ay na-produce dahil sa isang experiensyang karnal, ay kailangan magkaroon din tayo ng experience na spiritual para alisin yung mga complex na yun na dinala ng sanlibutan sa atin. Diba, hindi yan kagaya ng isang tao na patuloy mo lang re-rebukein ng re-rebukein eh. Kasi sabi ng prophet, di ba, stubborn spirit is not of God. Kasi yung stubborn spirit, pride din yan eh. Matigas ang ulo eh, hindi nakikinig eh. Kaya sabi ng propeta, yung stubborn spirit, hindi mo yan i-rebuke lang, tapos mawawala na. Meron ka dapat gawin dyan. Sabi, unless that happens, you cannot be a Christian. There must be a paradox. Kailangan mayroong paradox. Ano yung paradox, pastor? Isang bagay na hindi ka panipaniwala, pero totoo. Parang katumbas ng isang mirakulo. For example, isang tao, mga kapatid, na mayroong stage 4 cancer, tapos biglang pinagaling ng Diyos. Paradox yun. Amen. Hindi ka panipaniwala, pero totoo, dahil totoo ang Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, for you to become a Christian, kailangan meron kang paradox experience. Ibig sabihin ng paradox katumbas, parang merong mirakulong mangyari sa iyo. Diba? Ang totoong mirakulo, mga kapatid, talaga. Sabi natin, mirakulo, yung pagpapagaling niya, is part yan. Pero the greatest miracle, mga kapatid, na pwedeng mangyari sa isang tao, ay yung isang buhay na binago ng Diyos. Amen. Kasi hindi kaya ng tao yan, mga kapatid. Amen. Diyos lang ang kayang gumawa niyan. Hindi ka panipaniwala, pero kayang gawin ng Diyos. Amen. Na kung ano man ang inilalagay natin sa dugo ng ating Panginoon, kahit mahal pa natin sa buhay, kahit anak pa natin, kahit kaibigan natin, mga kapatid, merong magagawa ang Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi niya dito, cause no one can change a spirit in a man. Kahit anong gawin mo dyan eh, pagka yung spirit niyan matigas na, may kalyo na, mga kapatid, ang hirap yan. Kahit gamitan mo pa ng file, mga kapatid. Sabi niya, and give him a new birth outside of God. God alone is the only one can do it. Ang Diyos na ang kayang gumawa. It's a miracle how God can take a man's thinking and his ways and his life and everything and change it from what it was to what it can be and what He can make it. Di ba? Ang Diyos lang ang kaya, mga kapatid, na yung dating pag-iisip ng tao, yung dating daan niya, yung dating buhay niya at lahat, ay baguhin magmula dun sa dating buhay niya hanggang dun sa presente niya ngayon na ginawa ng Diyos na pagbabago sa kanya. Ang Diyos lang. Diba? Kaya sabihin natin, ang dami miracle. Alam mo, yung baguhin lang ng Diyos ang buhay mo, napakalaking miracle mo. Amen. Sino ba nag-akala sa atin dito tatanggap tayo sa ating Panginoon? May kanya-kanya tayong dinaanan, mga kapatid. Sabi, for instance, few days ago, sabi niya, I was called in a sin. A little something going on. There was a fine young man, very fine boy, he was going with a little girl. Meron parang nililigawan itong lalaking ito, yung anak ng dalawang mag-asawa. Sabi daw, itong batang ito, mga kapatid, ay merong nagawang pagkakamali dun sa babaeng ito. Marahil siguro may promise na binrape. Tapos hindi niya tinupad. Imbis na, ang sabi dito ay pumunta dun sa babae at mag-apologize, na gaya ng isang maginoong lalaki, mga kapatid, ayaw niyang gawin. Diba? Yung anak nila, yung magulang Kristiyano, pero yung anak, mga kapatid, ay sabi dito, Kristiyano din eh. Sabi nga niya dyan, yung anak ko, nagpabautismo yan. Tumanggap sa Panginoon, nagsisi. Pero Brother Branham, gusto naming ipatingin sa iyo, ano kayang problema nitong anak ko? Sabi niya dito, and the father and mother called me to do the sin, and we would desire to know what is wrong with our boy. Sabi niya. Sabi niya, now it's not easy to do sometimes, but you must be truthful and honest. Kaya nga mayroon maging preacher eh. Minsan ang hirap ibaba ng mga mabibigat na salita at pangangaral, mga kapatid, pero kailangan mo maging totoo, mga kapatid, at tapat. Amen. Therefore, sabi niya, the boy was a Christian, as far as a believer. He had repented and had been baptized and had his position among the believers, nandito sa mga mananampalataya, but yet had not received the baptism of the Holy Ghost, no matter how much he thought he had it. Sabi doon, maring ibig sabihin ng propeta, nasa justification, nasa sanctification, pero hindi pa napipili ng Holy Ghost. So alam na natin paano natin i-adjust yung ating mga mata pang unawa
dun sa mga kasama natin sa pananampalataya na tingin natin parang hindi mananampalataya. Kasi hindi pala na-fill in ng Holy Ghost. Maaring mahaba ang buhok, mahaba ang damit at lahat, mukhang merong kabanalan, pero kung wala pa rin Holy Ghost, hindi pa rin Kristiyano yan. Amen. Nasa proseso pa rin yan. Kaya sabi dito, Amen, no matter how much he thought he had, kasi inisip na ibang di, may Holy Ghost na ako. Kaya sabi ng prophet, magkaiba daw yung pag-iisip na iniisip mo na meron ka na at sa totoong nataglay mo na. Magkaiba daw yun eh. Iniisip mo, hindi, meron na siguro. Tama, hindi ka sigurado. Dapat sigurado ka. Amen. Sabi niya, it's two different things. Yung dalawang bagay na yun. You might be able to try, say you have, maaaring mong gawin at sabihin na meron ka na, maaari ka magpakita ng ilang mga ebidensya sa iyong mga emosyon, ngunit maliban na ang buhay na yan ay bindikado sa kung ano ang pinapatutuo mo na meron ka, hindi mo pa rin nataglay. Sabi ng propeta, no matter how many emotions, kahit gaano pa karaming emosyon, how much you jump, kahit pa magtatakbo ka, tumalon, sensasyon, speak in tongues at pagsigaw, kung ano man yan, which is all right, okay lang naman yun. Pero hindi yun pwedeng maging tanda para maging kampante tayo. Amen. Sabi dito, I believe in all that, naniniwala ako dyan, but unless maliban na ang buhay mo ay lumapat sa iyong patotoo, sa ganun ay taglay mo na nga. Sabi ng propeta, sapagkat ang bunga ng Espiritu Santo ang nagbibindika kung ano ka, at ang bunga ang nagpapakita kung anong uri ka ng puno. Amen. Diba? Pag nakita ka ng puno, ma-identify mo yan, hindi naman dun sa sangay. Magaling ka kung na-identify mo sa dahon. Pero karamihan, na-identify mo ang puno sa pamamagitan ng bunga. Amen. Kaya madali mong ma-identify isang punong, isang mananampalataya dun sa kanyang bunga. Amen. Hallelujah! Now, sabi dito, young fellow's parent, his mother is a German. No reflection of, kasi yung tatay magkaibang lahi eh. Hallelujah! Sabi doon, yung nanay, German daw, but there's a strain in the family. Yung daw ugali nung babae, mga kapatid, parang laging nonchalant. Alam yung nonchalant, mga kapatid? Yung parang walang ekspresyon. Nung minsan daw kasi, mga kapatid, nakita ni Brother Branham yan, sabi niya, good morning, tapos nakaganyan lang, nakatingin lang kay Brother Branham. Walang emosyon. Tapos yung mga kapatid o pamilya ng babaeng ito, na malapit lang din doon, na kahit pa merong malapit na church doon, hindi nagsisimba doon, tapos ganun din ang pag-uugali. Naiintindihan niyo, mga kapatid, ang gusto kong ipunto dito. Sabi niya, tapos yung sa father naman daw, mga kapatid, strict na Irishman. Yung Irishman naman daw, moody, high-tempered, high-strung. Yung buong family niya, mga kapatid, ay ganun ang pag-uugali. Pero siya lang yung converted. Ganun din dun sa babae. So, ang sabi doon, this father and mother, both Christians, filled with the Holy Ghost. And they brought this young man up in the way of the Lord. And now, young man is absolutely 17 or 18 years old, something along there. Very fine kid. He's been a real model boy at home. Nice kid. He's got a brother, just a vice versa. Sabi doon ay, yung mga magulang, mga kapatid, ay galing sa hindi rin magandang pamilya. Yung iba, diba, sabi ko nga, parang walang emosyon. Yung isa, high-tempered. Tapos moody. Tapos nalaman dito ng propeta, mga kapatid, yung pong pag-uugali sa mother side, mga kapatid, nito pong batang ito, ay hindi mapagpatawad. Ngayon, sabi ng propeta, na-trace niya by the Spirit, kaya yung bata, hindi mapagpatawad, mga kapatid, kasi merong complex, mga kapatid, dahil dun sa genes ng mga magulang. Kaya sabi ng prophet, yung pagiging stubborn ng spirit, minsan, hindi naman yan dahil talagang matigas ang ulo mo. Minsan nakuha mo yan dun sa kanununuan mo. Na-discern niya sa spirit eh. Kaya sabi dito, parang naguluhan sila na bakit, kasi yung anak ko, tumanggap din yan sa Panginoon eh, nagpabautismo pa, okay naman. Pero sabi ng propeta, ikaw na tatay, Irish ka, ganito yung ugali ng pamilya mo, pero ikaw lang ang converted. Kung paano yung asawa mo, ganito rin yung pamilya niya, siya lang din ang converted. Kung paano ang experience nyo, na kung paano kayo binago ng Panginoon, kailangan din ay magkaroon ng ganung experience ang anak ninyo para di mabago siya. Amen.
Kasi yung complexes na yun, mga kapatid, marahil hindi nang galing dun sa, marahil na bago na yung magulang, mga kapatid, pero dun sa anak, umuusbong pa. Kaya kailangan nga, mga kapatid, maisilang na muli ang tao. Amen. Kasi hanggat hindi siya maisilang na muli, mga kapatid, maaari yung mga complexes na yun, mga kapatid, uusbong pagdating ng paglaki niya. Kahit hindi niya pagustuhin, dahil meron siyang dugong Irish, meron siyang dugong German, yung mga nature ng lahi na yun, mga kapatid, na mixing, mga kapatid, ipoproduce mas worse pa na pag-uugali. Kaya minsan tataka yung iba, yung magulang niyan, believer, pero ba't yung anak ganyan? O alam na natin kung anong ibig sabihin nun. Kasi kailangan din nilang dumaan sa isang experience kung paano ang bawat isa sa atin dumaan din sa experience sa ating Panginoon. Diba? Iniisip natin, minsan talagang sobrang pagbabawal ng magulang, huwag mong gagawin ito lahat, binabantayan lahat, pero lumalabas unbeliever pa rin pagkatapos ilang taon. Ang kailangan mangyari sa kanila, ipag-pray niyo sa ating Panginoon. Lord, bigyan mo sila ng experience na maglalapit sa iyo. Naluluhod sila at isusuko nila ang kanilang buhay sa iyo. Kasi Lord, nagawa ko na lahat. Nagpaalala na ako, Panginoon. Ibinigay ko na ang salita. Wala na akong magagawa, Lord. Kinukomit ko na lamang sa iyo. Eh sabi ng propeta, dapat magkaroon din sila ng experience na kagaya din sa magulang. Kaya ngayon, naintindihan ng magulang. Hallelujah. Kasi kahit minsan, tama naman yung ating pinapayo. Kahit tama naman yung ating pagtuturo, mga kapatid. Minsan depende sa bata kung tatanggap siya o hindi. Ng pangangaral o hindi. Pero mga kapatid, sinisikap natin na makita natin, pagsalita ng ating Panginoon, maging bukas ang puso natin, natanggapin. Dahil ang pagtuturong ito, hindi lamang pagtuturo na parang nasa 4 na sulok lamang ng eskwelahan. Kasi ito, mga kapatid, ay pagtuturo upang mabago, mga kapatid, yung ating pong pagkatao. Amen. Kahit nga sa minister, mga kapatid, nagkakaroon din ng complex. Diba? Pag nakikita niya na halos parang hindi na nakikinig, o kaya parang wala nang ganang magsimba, di ba nagkakaroon ng complex minsan yung ibang pastor? Nasabihin, di ata ako tinawag ng Panginoon eh. Di ba? Na kahit ang propeta, mga kapatid, dumating sa punto, sabi niya, inamin niya, may quote eh, hindi ko nababasahin. Sabi niya, ako inaamin ko, nagkaroon din ako ng complex. Sabi niya, nobody loves me. Pangalawa, sa message ng Standing in the Gap, kinorek siya ng Lord. Sabi niya, you forget the feeling for the people, just like Moses. Kasi meron tinuturo ang propeta, diba? 3 bagay na kailangan iwasan ng ministro. Nang sabi doon, kailangan niyang iwasan yung babae, yung popularidad, yung pera. Actually, may pang-4 eh. Si Moses, ano yung burn out sa ministry? Diba nung time na nauhaw sila sa bitter waters of Mara, pinatamis ng Panginoon. Nung nauhaw sila sa Masa in Meribah, tumayo ang Panginoon sa bato, pinuktok ni Moses. Nung sila nandun, mga kapatid, sa huling bahagi ng kanilang journey na nauhaw sila, sabi ng Lord, Moses, speak to the rock, and it will bring forth His water. Pero dahil na-pressure na si Moses, nagkaroon siya ng complex. Bakit, Pastor? Eh di ba 10 temptations? Yung ginawa nila kay Moses sa Panginoon? Pastor, nakailan na kami sa'yo. Alam mo, kung di lang dahil sa Panginoon, mga kapatid, amen. Kailangan ng ministro, merong patience talaga. Amen. Anytime pwede mag-quit eh. Hallelujah. Kaya hindi mo pwedeng ibigay yung frustration mo sa ministry dun sa mga tupa. Anong kinalaman nila dun? Yung frustration mo sa Panginoon yan. Samantalang si Moses, mga kapatid, na-frustrate siya, pinalo niya. Hindi lang isa, kundi 2. Kaya sabi doon, mga kapatid, kinorek ng Lord si Brother Branham, sabi niya, nakalimutan mo na yung damdamin mo para doon sa tao. Hallelujah, kasi nag-build ng complex. Pag hindi natin na-discern yung mga bagay na kung saan tayo pinadadaan ng Panginoon, at nagmistulang parang sugat sa atin, mga kapatid, hindi natin dinil. Hinayaan lang natin. Di ba meron tayong masamang akala? Di ba? Hindi ka lang nakamayan, sumamalo mo. Di ba? Complex na yun eh. Di ba? Hallelujah. Dahil iniisip mo, dapat kamayan ako eh. Pride ako eh. Pride. Hallelujah. Dapat ganito panalita niya sa akin, dapat ganito. Eh minsan, mga kapatid, tingnan din natin, baka mamaya, meron din tayong behavior na nagtitrigger dun sa ibang tao, ba't siya ganun? Diba? Minsan sisipin natin, ba't siya ganyan? Eh tingnan natin, ba't tayo ganun? Tama. Kasi, ba't kaya siya ganun?
Ang tataka, minsan merong humingi ng payo mga kapatid, isang sister dun sa isang pastor. Sabi niya, pastor, alam mo, nahirapan ako dun sa mga anak kong lalaki kasi hindi ako nire-respeto eh. Sabi ng pastor, ganun ba? Kamusta naman ba yung pagrespeto mo dun sa asawa mong lalaki? Sabi ng babae, bakit po yun ang tinatanong yung pastor? Kasi ang problema ko yung mga anak ko eh. Hindi, sagutin mo muna yung tanong ko. Sabi niya, pastor, sa totoo lang, medyo nadi-disrespect ko kasi yung asawa ko eh. Parang wala siyang boses sa bahay, tapos parang inutos-utusan ko siya na parang hindi siya head ng tahanan. Sabi niya, ganun ba? Yan yung sagot sa tanong mo, sis. Ano po ibig sabihin, pastor? Sabi ng pastor, kaya hindi ka nire-respeto ng mga anak mo kasi ikaw mismo hindi mo nire-respeto yung asawa mo. So titingnan natin yung response na nakuha natin mamaya kasi hindi natin napapansin. Meron din kasi tayong response na ibinibigay sa iba. Pag nakita nila yun mga kapatid, gagayahin nila mga kapatid. Kaya nga laging binabalik mga kapatid dun sa order ng scripture. Anong headship? Man, woman. Pagdating sa Panginoon, God, Christ, man, woman. Hallelujah! Kaya yung babae, mga kapatid, nagkakaproblema siya doon sa mga anak niyang lalaking pasaway. Paano hindi niya ginagalang pala yung kanyang asawa? Mananampalataya yun So nagsisi mga kapatid. Kasi pag nakita nating mali talaga tayo, aminin natin sa ating Panginoon. Amen. Ituwid natin sa ating Panginoon. Huwag na nating i-justify. Kasi siya, pastor, talagang sablay Hallelujah! Kaya ka nga helpmate Para kung ano man ang sablay niya mga kapatid, suportahan niyo siya. Amen. Kung ano yung kahinaan niya, ikaw ang magko-complement sa kanya. Amen. Kung anong kahinaan ng kapatid, ikaw ang magko-complement sa kanya. Sa paano parang pastor, panalangin mo. Ng kapatid. Kung sa asawa mga kapatid, balik tayo doon sa headship. Diba? Kaya nagkakaroon ng problem sa pamilya kasi minsan hindi na susunod yun mga kapatid. Kailangan maibalik. Kaya malinaw sa akin, sinabi ko kay Glay bago kami mag-asawa Sabi ko kung di siya susunod sa akin talaga, na ikasal kami, tapos magkaroon ng problema na hindi siya susunod, mabuti pa maghiwalay na kami. Mas mabuti pa, bumaba na ako sa pastoral kung mangyari yan. Hindi ko sinasabing gano'n ang problema namin. Kasi salamat sa Panginoon, walang gano'n. Kasi hindi rin magiging maganda Diba? Kaya nga naging pastor Kaya nga una, kailangan may asawa ka rin Kasi magiging model yun Kung ano ang treatment mo sa asawa mo, yun ang magiging treatment mo sa church. Hallelujah. Kaya kung minsan mga kapatid, kahit sa buhay mag-asawa, minsan may mga pagtatalo kayo. Sabi nga ng scripture yung mga asawang lalaki, huwag kayong mapait dun sa asawa niyong babae. Kasi may mga experiences mga kapatid, minsan magiging may kapaitan na minsan uusbog. Sa paanong paraan, pastor? Pastor, kasi minsan kukutusan niya ako, parang kala mo, buti pa yung Lord, 10 lang utos, sa kanya 100. Diba? Sabi ng asawa lalaki. Sabi doon walang sino man na tao na lalaki na kailanman ay nagkaroon ng kapaitan sa kanyang sariling katawan. Kasi ang katawan, babae, di ba? Tipon, mga kapatid ng iglesia, ang ulo ay yung lalaki, si Christ. Di ba? Kaya lagi sinasabi, husband, love your wives. Ibigin ninyo. Kaya ang tama din sinasabi ng isang pastor Sabi niya, pag nagkamali yung asawa mong babae, ikaw ang unang umunawa. Kasi yung sinabi ng Lord, love your wives. Kahit anong pagkukulang din, kasi weaker vessel ang babae. Madaling masakta, madaling magdamdam. Pero hinihingi din ng scripture, sabi doon, wives, submit to your own husband. Amen. Hindi sinabi doon na wife, submit to different husband. Sabi doon, own husband. Amen. Ano yung submit? Reverence or respect. Mga kapatid, napakahalaga nun. Ganon din sa church, mga kapatid. Naku, minsan mga kapatid, pag nakikita mo yung mananampalataya, talagang, alam mo yun, minsan mangangaral ka, tapos baliktad yung ginagawa. Siyempre nasasaktan yung pastor, mga kapatid. Amen. Pero wala naman kami magagawa Kasi hindi naman salita namin ang babago sa inyo, ang Panginoon. Amen. Ang gagawin lang namin, mangaral sa inyo. Pag tinanggap ninyo, pag nagkaroon ng ugat, yung binhi dyan mga kapatid, makikwikin, lalago kayo sa ating Panginoon. Amen. Minsan kasi, ibang pastor, diba, inaangkin yung glory. Hindi, ako nagbautismo yan, ako nagpaano. Lahat ikaw, para kasi Jude, kinuha mo yung kaluwalhatian, mga kapatid. Ang gampanin lang ng pastor, mangaral. Amen. Umabot,
magpayo, mga kapatid. Nasa sa tao ng mga kapatid. Kasi individual lang kaligtasan natin, mga kapatid. Diba? Mari sabihin mo, nireveal ng Panginoon, kukunin niya ako sa ganitong lugar. Nasa sa'yo yan. Pero hindi ibig sabihin yan, dahil ipinahayag sa'yo ng Panginoon, kukunin ka sa ganitong lugar, mamumuhay ka na lang hindi karapat-dapat. Diba? Mari kasi i-reveal sa'yo ng Panginoon talaga eh. Kukunin ka talaga eh. Pero kung hindi ka na namumuhay ng narapat, mga kapatid. Kasi si Joseph, nung sinabi sa kanya na yung kanyang mga kapatid ay magbabow down, ang tagal bago na fulfill. Pero ang sabi doon, habang hinihintay niya yung katuparan ng salita na inilagay ng Panginoon sa kanya, sinubok siya ng Diyos. Kaya habang hindi pa napupulfill, mga kapatid, yung pinangako ng Panginoon sa atin, maglingkod tayo ng tapat at maayos sa Panginoon. Amen. Hindi tayo pwede magpakampante, mga kapatid eh. Sabihin natin, ganito, ganyan, ganyan. Pinakita ng Panginoon sa yan para maging motivation, maglingkod ka ng narapat, mga kapatid. Kasi pag naging complacent, ano yung complacent? Kampante. Pag naging kampante na tayo dahil meron message, meron propeta, hindi ko tinuturo yan dito para maging kampante kayo sa message at mensahero. Kasi kung hindi natin makuha ang buhay na itinuro na mensaheng ito, mga kapatid, walang kwenta yung lahat ng isinimba natin, mga kapatid. Kasi kailangan mag-mature ang nobya, mga kapatid. Dumating na sa punto, mga kapatid, na kahit hindi mangaral ang pastor, kahit personal mo na lang, kahit na nasa apat ka ng sulok ng tahanan mo, mga kapatid, alam mo ang tayo mo sa ating Panginoon. Hindi pwede, mga kapatid, aasa mo yung revival mo sa ibang tao. Dahil, di ba, iban, tawag dito, nilalagay yung kanilang pananampalataya sa ibang tao. Hindi, mga kapatid. Kailangan ikaw mismo tumayo, mga kapatid, sa pananampalataya na meron ka. Yung mga complexes na meron tayo, di ba? Marahil, meron tayong mga experiences na nung bata tayo, nung bata kasi ako, pastor, ganito yung ginawa ng magulang ko sa akin, ng lola ko. Siguro marahil, mga kapatid, sa araw na ito, pakawalan natin yan. Kasi kung minsan, mga kapatid, yan ang humahad lang sa atin para mas umusan tayo. Yung mga taong nakasakit sa atin, yung mga taong nasaktan natin, yung mga taong gumawa sa atin ng hindi tama, patawarin natin, mga kapatid, sa Panginoon. Hindi para sabihin natin dahil karapat dapat sila sa kapatawaran, pero dahil dun sa kapayapaan sa puso mo. Amen. Kasi pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, sa isang tao, mga kapatid, kailangan mong gawin yun eh. Diba? Amen. Nasa sa kanya lang, gift na lang, kung patatawarin ka niya, mahalaga, humingi kang tawad. Amen. Diba? At least nagawa mo yung portion mo, mga kapatid. At higit sa lahat, kung meron din tayong pagkakamali, pagkukulang, patawarin din natin yung ating sarili. Kasi meron mga tao, minsan hirap magpatawad kasi hindi dahil ma-pride sila, pero hindi rin nila kayang patawarin yung sarili nila. Yung sa mga pagkakamali nila, mga failures nila. Pero ang Panginoon, mga kapatid, ginawa niya ang lahat para sa atin, para maipanumbalik tayo sa ilalim ng kanyang dugo, malinis tayo. So mga kapatid, konting panahon na lang, konting panahon na lang, mga kapatid. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kung hindi tayo magsiseryoso sa paglilingkod sa ating Panginoon, kung pawarde-warde lang tayo, kung binabaliwala natin yung pangangaral, mga kapatid, sayang yung ating mga paglilingkod sa ating Panginoon. Sa araw-araw dapat napupulot natin yung virtue, yung wisdom sa bawat pinapangaral. Kahit 30 minutes preaching, 45 minutes, hanggat maaari, ayoko kayong i-hold ng matagal, mga kapatid, pero paumanhin po, mga kapatid. Pero nawa, mga kapatid, sa bawat pagkakataon na tayo nagkakatipon at merong pangangaral, mga kapatid, i-treasure nyo yung salita ng Panginoon na napapakinggan ninyo, mga kapatid. Kasi lahat ito'y pagtuturo, paghahanda ng Panginoon sa atin. Sa bawat, diba, sabi nga ng prophet, sabi nga ngayon, merong naghihintay na bagyo napakalakas. Pero ang prophet, nangaral siya, the oncoming judgment. Merong mas matindi pa, oncoming storm of judgment, mga kapatid. Na kapag papayapay tayo, mga kapatid, di natin pinahalagaan yung mga bagay na nilalagay ng Panginoon sa ating harapan. Mga kapatid, baka doon natin masumpungan natin sarili. Yung mga complexes, mga kapatid, na gaya niyan, ang Panginoon lang ang kayang umago, mga kapatid. Kailangan lang natin ipagpakumbaba ang ating sarili. Aminin natin nagkamali tayo. Aminin natin na meron din tayong pagkukulang. Kasi ang tao hindi na umaamin ng pagkukulang, mga kapatid, naku, mahirap yan. Diba? Dahil sobrang established, marami na experience sa Panginoon. Magiging siya, side lang ng spiritual, mga kapatid. Pero pagdating sa word, hindi niya talaga maiposisyon, mga kapatid, yung kanyang pananampalataya. Amen.
Glory to God. So, marahil, ito lamang mga kapatid ang maibahagi ko sa umagang ito. Nawa magbigay sa inyo mga kapatid ng pag-asa kung paano ang isang mananampalataya mga kapatid na anak nitong dalawang mag-asawa na ito mga kapatid ay nabigyan ng katugunan na kapatid ng propeta sa pag-discern sa kanya. Ngayon, stubborn spirit din ang tinatawag. Sabi niya, paano mawala yung pastor? Sabi doon na yung sampalatayanan mo, pumunta ka sa altar ng Panginoon, hingi mo ng tawad sa Panginoon, sampalatayanan mo na wala na. Kasi parang yung mga bagay na yan mga kapatid, magpupumilit yan na bumalik sa ating buhay. Sabi doon parang rattlesnake yan, mag-iingay. Eh kung hindi mo papansinin mga kapatid, aalis yan. Pero pag pinapansin mo, binabalikan, hindi ganito kasi ginawa niya sa akin. Talagang hindi tayo makakausad mga kapatid. Diba? Ang tao hindi ginawa para maging malungkot din. Kasi yung pagiging malungkot mga kapatid, magpuproduce lang yan ng kasakitan, sickness, cancer, temper. Pero kung lahat mga kapatid ay kinukomit natin sa ating Panginoon, di ba? Pinakamainan na pwede mong gawin pag nasa ganyan mga kalagayan, umawit ka sa ating Panginoon. Minsan kulang lang sa awit eh. Kaya ka nalulungkot kasi kulang ka sa papuri sa ating Panginoon. Minsan yung time mo mag-Sunday bago ka magpuri. Eh kahit pagising mo sa umaga, magpuri ka. Kahit sa isip mo lang, okay, nasa CR ka, naliligo ka, umawit ka sa ating Panginoon. Para ma-renew ka. Kasi kailangan araw-araw ma-renew tayo mga kapatid. Sa dami ng ating mga paikibaka, kompleksa sa buhay na ito mga kapatid. Amen. At ang Panginoon ay gumawa ng isang mirakulo sa ating kalagitnaan. Mga kapatid, tulungan tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y tatayo at awit tayo sa ating Panginoon. Awitin natin yung awit na nagsabing, When I look into your holiness, bago tayo manalangin. Amen. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become a shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, and my will becomes enthroned in your love. When all things that surround become a shadow in the light of you. I worship you, oh Lord, I worship you, oh my Lord. The reason I live is to worship you. There's only you. I worship you. Yes, Lord. Oh Lord, I worship you. Oh my Lord. The reason I live is to worship you. There's only you. I worship you. Yes, Lord. Oh Lord, I worship you. Oh my Lord. The reason I live is to worship you. The reason I live
to worship you. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila sa lahat, Ikaw, Panginoon, na may-ari sa lahat ng bagay, Lord, sa mundong ito. Naglagdat ng langit at lupa. May yakda sa aming pananampalataya, Lord. Hindi kami narito at nagpapasalamat, Panginoon, sa munting mensahe na ito, Lord, na pinagkaloob sa amin. Na aming tingnan, Lord, sa aming puso, ang mga bagay-bagay, ang aksyon ng aming buhay, Panginoon. Magawa namin po itong siya sa atin ng patuloy, Lord, nang sa ganun ay magkaroon kami ng katiyakan, Panginoon, sa aming nilalakaran, sa aming pananampalataya. At Ikaw, Lord, ang siyang nakita, Lord, sa laman ng aming puso. Walang sino man, Lord, ang maaaring magturo kanino man. Ikaw, O Diyos, Panginoon, ang higit na nakaalam, Lord, sa aming mga pananalangin, sa aming pananampalataya sa iyo. But Lord, narito ang mga salita mo na muli namin, Lord, itinataas, na ito po'y laging tama, Panginoon. At kami po, Lord, ang madalas, Lord, na mali, O Diyos, sa buhay na ito. Kaya hinihiling namin, Lord, na patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Mga bagay, Lord, na nagawa namin, Lord, na hindi nakaaya-aya, Lord, sa iyong harapan. Ito man, Lord, ay tuwiran, ito man ay hindi sinasadya, Lord. Patawarin mo kami, Lord. At dalisahin mo, Lord, ang aming puso. Paghilumin mo, Lord, ang anumang mga sugat, anumang mga complex na ito, Panginoon. Nadala, Panginoon, ang aming mga experience sa aming pagkabata. Marahil mga mahal namin sa buhay, marahil mga kaibigan, Panginoon, na hindi namin inaakala na gagawa sa amin ang mga bagay. Lord, tulungan mo kami, O Diyos, na ang mga bagay na itong sugatan ng Espiritu, Panginoon, ay paghilumin mo, Lord. At wag itong maging dahilan, Panginoon, upang, Lord, makahadlang ang pagdaloy ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming buhay. Lord, kung meron man kaming bagay na hindi namin kaya sa aming sarili, Ikaw, Lord, ang kumilos, Panginoon. Ikaw, Lord, ang mag-alis nito, Panginoon. At itapon mo, Lord, sa dagat ng pagkalimot. At bayaan mo, Lord, na magkaroon kami ng kagalakan sa bawat araw, bawat linggo, na kami tutungo sa gawain, Panginoon, na may katiyakan, O Diyos, na aming puso'y ipinagtapat sa iyo. Dito'y malinis at dalisay, Panginoon, sa iyo pong presensya. Tulungan mo kami, Lord, na patawarin ang mga nagkamali sa amin. Patawarin din, Lord, ang aming mga sarili, sa aming mga sariling mga pagkakamali, Panginoon. Ito man ay sa aming sarili o sa ibang tao. Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, na manatili, Lord, ang mga sugat na ito. Ikaw ang Diyos na Jehovah Rapha, Panginoon, na hindi lamang manggagamot, Panginoon, sa aming mga natural na laman, kundi sa aming puso at sugatan ng Espiritu. Turuan mo kami, bigyan mo kami, Lord, ng karunungan kung paano namin, Lord, paano kami lalakad, Panginoon, sa mundong ito. Give us, Lord, instruction through your word. Maging ilaw ka, Panginoon, sa aming mga paa, sa madilim na mundong ito, Panginoon. At ikaw, Lord, ang humawak, Lord, sa buhay ng bawat isa. Panumbalikin mo, Lord, ang mga nanlalamig sa iyo, O Diyos. Panumbalikin mo, Lord, ang mga humiwalay, Panginoon, sa iyong kalooban. At bigyan mo, Lord, ng kaunawaan at buksan mo ang puso't isip ng mga tao, O Diyos, na naghihintay pa, Panginoon, upang tanggapin ka, Lord, sa kanilang buhay. Ikaw lamang, Lord, ang kayang magbukas nito, Panginoon. At ikaw lang rin ang kayang bumago, Panginoon, sa aming puso, sa aming isip, sa aming mga pag-uugali, Panginoon. Hindi namin kaya, Lord. Ikaw lang ang makagagawa. Kung magagawa lang namin ilagay, Lord, ang aming sarili sa iyong altar. At ito ikitlin mo, Panginoon, at lagyan mo ng iyong sariling dugo, sariling buhay, Panginoon, ay hindi mapangyayari, Lord, na maging karapat-dapat kami sa harapan mo. Kaya, Lord, palitan mo ang aming spirito. Palitan mo ang aming pag-iisip, Panginoon. Ipagkaloob mo ang spirito, Panginoon, sa amin at ang kaisipan ni Kristo, Lord, upang tanging ang kalooban mo lamang, Lord, ang laging masunod mo sa amin. Ang mga may karamdaman, Panginoon, ang mga may dinaramdam, Lord, ito man ay sa anyo ng karamdaman sa laman o sa Espiritu, Panginoon, at damdamin, hinihiling ko, Lord, na pagalingin mo ang bawat isa. Huwag mo lampasan ng sino man, Lord, bata man o pinakamatanda, Lord, sa dakong ito, Panginoon, ay hipuin mo, Lord, sa oras na ito at bindikahan mong iyong presensya. At naririto ka, Panginoon, sa aming pinagdaan.
Nadarama namin, Panginoon, ang pagkilos mo sa amin, O Diyos. Hindi man sa maluwalating paraan, but Lord, sa iyong mga salita, Lord, sino, Lord, ang bata na gaya ako, Lord, ang kayang mangaral, Lord, ng ganitong bagay. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw ang tinig, Lord, ng munting iglesia na ito, O Diyos. Palaguin mo, Lord, ang iyong mga anak. Huwag mo hayaang merong maiwan kahit isa, Panginoon. Yan ang dalangin ko, Lord. Anong balikin mo, O Diyos, ang iyong mga anak, Lord, sa iyong bisig, Ama. Huwag mo silang hayaan, Lord, na dumating pa, Panginoon, ang kahirapan sa kanila, Lord, bago pa sila babalik sa iyo, Panginoon. Mahabag ka, Lord. Tanggalin mo ang anumang uri ng pride, Panginoon, sa aming puso. Tulungan mo kami magpakumbaba. Tulungan mo kami sabihin, Lord, na kami mali. Tulungan mo kami, Lord, na sabihin na kami, O Diyos, ay humihingi ng tawad, Panginoon. Tanggalin mo ang matigas na puso sa amin, Lord. At palitan mo, Lord, ng malambot na puso, puspos ng Espiritu Santo. Sa'yo lamang kami umaasa, Panginoon. Pagkat ikaw lamang, O Diyos, ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Ang Diyos na, Lord, na walang imposible, Panginoon. Ang Diyos na tagapagbigay gantimpala, Lord, sa mga nagsisihanap sa iyo. Kaya, Lord, nawa, tumimo, Lord, sa puso ng bawat isa, Lord, ang panalangin ito, O Diyos. Ang paghibik ng iyong Espiritu, O Lord, upang tawagin at gisingin ang mga anak mo, Lord. Tingnan, Lord, ang kapaligiran. Tingnan, Lord, ang panahon. Tingnan, O Diyos, ang kalagayan ng iglesia, O Diyos, na may panlalamig, Lord, sa bawat iba't ibang dako. But, Lord, ikaw, Lord, ang nakakaalam, Panginoon, sa mga binhi mo, Lord. At gisingin mo ang bawat isa. At magkaroon, Lord, ng sinserong paglilingkod mo, Panginoon, sa iyo. Muli, Lord, sa pansamantala namin paghihiwalay, ingatan mo ang bawat isa. Ikaw, Lord, ang magpala sa iyong mga anak. Tugunin mo ang mga panalangin nila, O Diyos. Ipagkaloob mo ang mga pangailangan nila, lalo na sa mga bahaging natural, Lord. Na kumbaga, Panginoon, nahihirapan sila, O Diyos. Nakikibaka sila, Panginoon. But Lord, may you honor their faith, Lord. Na kahit may kahirapan nagpapaguloy, kahit na nasasaktan, Panginoon, nagpapatianag pa rin, Panginoon, sa kalooban mo. Tulungan mo sila. Sabi mo, Lord, ikaw ay malapit, Panginoon, sa mga puso na merong pagpag na puso at basag na spirito, Panginoon. Kapita mo sila, Lord, at ikaw, Lord, ang kumaliga, ikaw ang umabot. Ikaw ang magpadama ng pag-ibig mo, O Diyos, upang matakpan, Panginoon, anumang pagkukulang, anumang pagkakamali. Kaya yung sinasabi ng Scripture, the Holy Ghost in our hearts, Panginoon, shed abroad, Panginoon. Help us, O God. Tulungan mo kami sa araw-araw, biyayaan mo kami, at patuloy kang kumilos, Lord, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Sa ilang namin, Lord, binabalik ang lahat po ng kapurihan at lahat ng kaluwalhatian. Sa iyong dakilit matamis na pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Amen. I worship you, oh Lord. I worship you, oh my Lord. The reason I live is to worship you. There's only you. I worship you. Oh Lord, I worship you. Oh my Lord, the reason I live is to worship you. Amen. Sa ating service, kumain ng bawat isa. Naman sa ating Panginoon.